Pagkasambit niya ng salitang yun, kasunod ang pagmulat ng binata habang hinahagilap ng mga mata nito ang kanyang mga magulang. Sinabi nun ni Anghel sa mag-asawa na bigyan nila ng tubig ang pasyente. Magaling na ho ang anak nyo. Painumin nyo na lang siya ng tubig. Maaari nyo na ho siyang lapitan. Wika ni Anghel sa mga magulang ng binata. Matapos ng mga kaganapan sa tahanang tinuluyan niya ng gabing yun, agad na din silang nagpahinga. Habang nakahiga nun si Anghel, meron siyang malalim na iniisip. Iniisip niya kung nagawa ba niyang paslangin ng mangkukulam sapagkat nagtataka siya nang nawala na lang ng biglaan ang kaluluwa nito sa katawan ng binata. Di niya alam kung nasunog ba ang kaluluwa ng mangkukulam o nagawa nitong matakasan ang mga pamako niyang dasal bago pa niya maipatong ang kanyang baston. Sa kanyang pag-iisip, dinalaw siya ng antok hanggang sa di na niya namalayan na nakatulog na siya, hanggang sa isang nilalang ang pumasok sa kanyang panaginip. Tao, imulat mo ang iyong mga mata. Nais kong makausap ka. Huwag kang mag-alala. Isa kong kaibigan. Kaya naman iminulat niya ang kanyang mga mata gamit ang kanyang diwa sa panaginip. At pagmulat niya, isang matipunong lalaki na may kakaibang kasuotan ang tumambad sa kanya. Napapalibutan ito ng animoy mga alitaptap na halos sumilaw sa kanyang paningin. Kaya naman di niya magawang maaninag ang muka nito. Sino ka? Tanong niya sa nilalang na sinasalag sa kanyang braso ang mga liwanag. Tao, ako'y tawagin mo at ako'y darating sa oras na ako'y kailangan mo. Sambitin mo ang pangalan ko at ako'y dudulog sa iyo. Kailangan mo lang isaisip ang susi na hawak mo kasunod ng pangalan ko. Wika ng nilalang na nagpagulo sa isipan ni Anghel. Susi? Hawak ko? Alin? Nasaan, kaibigan? Nagugulo ang mga tanong ni Anghel. Ngunit unti-unti nang nawala sa kanyang panaginip ang nilalang na di sinasagot ang kahit isa sa kanyang mga tanong. Teka lang! Huwag ka munang umalis. Di mo pa nasasagot ang aking mga katanungan. Sigaw ni Anghel sa kanyang panaginip. Nasa iyong mga kamay ang kasagutan, Anghel. Huling tinig na narinig ni Anghel sa kanyang panaginip. Paggising niya kinaumagahan, nakaamoy siya ng mabangong halimuyak. Hindi sa bulaklak, kundi sa halimuyak ng isang masarap na lutong pagkain. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang mag-asawang may-ari ng bahay, kasama ang mga anak nito na nakapalibot sa hapagkainan. Nagulat at napangiti siya nang makita niya na sa kabilang upuan ang piping binata na kanyang ginamot at napagaling mula sa kulam. Anghel! Magandang umaga sa'yo. Tumayo ka na dyan. Halika na. Kakain na tayo. Nagluto kami ng tinolang manok para sa'yo. Nangutang pa kami sa kapitbahay. Pero ayos lang. Ang mahalaga, napagaling mong anak ko. Masayang bate ng padre de pamilya. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Maupo ka na rito. Bisan mo. Dagdag pa nito. Sige o. Maghihilamos lang ho ako. Tugon naman niya rito. Pagupo niya sa hapag, inabot ng ginang ang pagkaing nakabukod para sa kanya. Nahihiya pa siya nung una, pero dahil sa gutom,
Kumain na rin siya kasabay ng buong pamilya ng tahanang tinuluyan niya. Habang sila ay kumakain, isang taus-pusong pasasalamat ang ibinigay sa kanya ng mga ito dahil sa kanyang ginawa. Upang mapagaling ang binata mula sa sakit nitong sabi niya ay kulam. Maging ang binata noon ay nagpasalamat din sa kanya sa pamamagitan ng mga senyas na salita. Sa pagtaas ng sikat ng araw, nagpaalam na siya sa pamilyang yun na labis ang kasiyahan sa paglisan niya sa tahanang iyon. Muli niyang inilibot sa baryong yun ang kanyang paningin. Pinakiramdaman niya rin ang hangin dahil alam niyang ang hangin ang pangunahing sangkap ng mga aswang hangin para magamit nila ng lubusan ang kanilang abilidad. Kahit na unang beses pa lang niya nakainkwentro ang mga ganoong nilalang. Ngunit sa pagkakataong yun ay wala na siyang maramdaman na kakaiba sa paligid. Kakaiba ang kakayanan ng mga aswang na ito . Magaling silang magtago sa likod ng matiwasay na kapaligiran. Wika pa ni Anghel bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Nang nasa kagubatan na siyang muli, pansamantala siyang namahinga ng ilang minuto. Naupo siya sa isang ugat ng malaking puno habang kumakain ng ibinigay sa kanyang pagkain ng pamilyang tinuluyan nung nagdaang gabi. At habang siya'y kumakain, naalala niya ang kanyang panaginip. Muli siyang napaisip kung ano ba yung susi ng sinasabi ng nilalang na nagpakita sa kanyang panaginip. Sa kanyang pag-iisip, hinawakan niya ang baston. Inalis niya ang balot na tela nito at pinagmasdan ang kabuuang hugis nito habang hinihimas. Nang may napansin siyang kakaibang mga titik na nakaukit dito, maliban sa mga letrang nagliliwanag ng ito ay kanyang matagpuan. Pinagbali-baliktad niya ang baston upang basahin lamang ang mga salitang nakaukit na yun. Ngunit makailang ulit na niya yung ginawa. Ngunit di niya pa rin magawang basahin ang mga salitang yun. Hanggang sa maitukod niya ito sa lupa habang kapit niya ang baston. Napansin niya ang bahagyang paggalaw ng dulong parte nito na nakalapat sa lupa. Nang tignan niya ang baston, nakita niya ang mga letrang umiiba ang pagkakasulat. Hanggang sa maya-maya lang, napansin niyang kaya na niyang basahin ang mga salitang yun. Nasa salitang Latin yun, ngunit nagagawa niyang maintindihan. Kaya naman binasa niya yun hanggang sa di na niya namalayan ang paglipas ng oras. Medyo inabot na siya doon ng hapon hanggang sa masambit niya ang pinakahuling salita na nakaukit sa pinakagitna ng baston. Aglibol. Huling salita na kanyang nabanggit. Nang mabanggit niya ang salita na di naman niya alam na isa palang pangalan, biglang may isang liwanag na sumilaw sa kanyang harapan. Kaya naman napatango siya noon habang nakapikit. At nang imulat niya ang kanyang mata, napansin niyang mahina na ang liwanag at mula sa kanyang pagkakatango, nakakita siya ng mga paang nakasuot ng sandalyas na may mga gintong suwelas. May malapor sila ng balat na mga binti. At doon ay nakarinig siya ng pagaspas ng mga pakpak, kaya't dali-dali niyang itinunghay ang kanyang ulo. At doon ay tumambad sa mga mata ni Anghel ang isang nilalang na may dibinong presensya. At kahit dinais ng kanyang katawan, kusang lumuhod siya sa harapan ng nilalang. Nang gawin niya yon, narinig niyang nagwika ang nilalang sa napakaamong tinig. Anghel, ako si Aglibol, ang gabay ng baston na hawak mo. Alam kong handa ka na nagampanan ng responsibilidad na iniatang sa iyo ng ating Ama
mula sa itaas na dapat mong gampanan dito sa lupa. Mapalad ka, Anghel, sapagkat ikaw ang pinili ng baston na maging pangalawang tagapangalaga nito. Uwi ka ng nilalang na nagpakita sa kanya na nagpakilala bilang si Aglibol. Umasa ho kayo. Nagagawin ko ang mga bagay na naaayon sa kagustuhan ng ating tagapaglikha. Tugon niya dito. Mabuti kung ganon, Anghel, sapagkat yan ding bagay na yan ang papas lang sa'yo kapag oras na ito ay ginamit ng hindi tama. Isang paalaala lang, Anghel, malapit nang matagpuan ng mga gabuna ng kinaroroonan ng diwatang si Uwinan na ama ng iyong naging kaibigan. Kailangan mo silang mapigilan bago pa mangyari ang bagay na yun na magdudulot ng malaking pagkasira sa mundo ng mga engkantado, na magdudulot din ng labis na kahirapan sa mga ordinaryong tao sa lugar na ito, sapagkat masisira din ang kalikasan at marami ang mamamatay sa angkan ng diwatang si Uwinan. Pagkasambit ng nilalang na nagpakita sa kanya, dahan-dahan na itong naglaho. Sa pagkawala ni Aglibol sa kanyang paningin, biglang nagdilim ang paligid at doon niya namalayan na takip silim na ng mga oras na yun. Ay, ano ba yan? Ako pa man ang naatasan. Uwi ka ni Anghel na may patakad-takad pa sa lupa. Kasunod ng mga narinig niyang pagtawa sa paligid. Pero di bale, wala namang ibang gagawa nito kundi ako lang. Noah, lagi mo lang akong samahan. Sinisigurado ko, dudurugin natin ang bawat ating makakalaban. Sabay seryoso niyang wika, kasunod ng kanyang paghakbang. Nang tinatahak na niya ang daan, habang sinusunda ng sinulid na kanyang gabay sa paglalakbay, at siya ding nagtuturo kung nasaan ang mga masasamang nilalang, bigla siyang natigilan nang nagwala ang sinulid. Gumagalaw-galaw ito na parang ayaw tumigil. Tumuturo ito sa iba't ibang dako sa paligid hanggang sa magkabuhol-buhol na ito. Anong nangyayari? Tanong ni Anghel sa kanyang sarili habang binubunot ang sundang. Maya-maya pa ay biglang dumaluyong ang malakas na hangin sa lugar na kanyang kinaroroonan. Kasabay ng mga angel na umalingaw-ngaw sa paligid. Habang nangyayari yun, may isang boses na nagsalita ng, "Saan ka pupunta, Antingero? Matapos mong paslangin ang aking ina, tatakasan mo na lang kami ng ganun-ganun lang. Magbabayad ka, Antingero!" Uwi ka ng tinig na umaalingaw-ngaw sa paligid. Alam na ni Anghel na ang mga aswang hangin ang may gawa ng bagay na yun. Subalit di siya nagpadaig. Ramdam niyang marami ang mga ito dahil sa mas malakas na ang hangin nilikha ng mga nilalang na yun ng mga oras na ito. Sa sitwasyon na ito, habang hawak niya ang sundang, umusal na siya ng pambakod na orasyon, kasunod ng pagsagot niya ng, "Tatakas? Ako? Bakit naman ako tatakas? Hinahanap ko nga ang mga kagaya niyong demonyo." Matikas na sagot ni Anghel. Pagkasambit niya noon, may isang nilalang ang sinubukan siyang atakihin. Subalit nagawa niya itong maramdaman at nang tatama na ang kuko nito sa kanyang balat, nagawa niya itong maiwasan. Nakita pa ni Anghel ang pagkagulat ng pagmumuka ng aswang hangin na umatake sa kanya. Ngumisi siya dito, sabay tampas niya ng ulo nito gamit ang sundang. Dahil sa pangyayari, nagsipagtigil ang mga aswang hangin sa kanilang paglipad. Dumapo ang mga ito sa bawat sanga ng puno sa paligid.
habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Anghel. Sa pagkakataong yun, dahan-dahan nang kinuha ni Anghel ang baston sa kanyang likod habang tinatanggal ang balot ng tela nito. Kita niya sa mga mata ng nilalang ang labis na pagkabahala habang ginagawa niya yun. At nang lumabas na ang kabuuan ng baston, umangil ang mga aswang hangin na may halong gigil. Si Anghel naman noon, pasimpleng binanggit ang mga salitang nakaukit sa baston, sabay sabi niya ng "Aglibol!" Pagkabigkas niya noon, mabilis pa sa pagitan ng segundo, lumitaw ang gabay ni Ermitanyong Anghel na may malalapad na pakpak na purong puti. Meron itong pilak na baluti, subalit litaw doon ang matipuno nitong pangangatawan. May hawak din itong espiritual na baston at paglapag nito sa tabi ni Anghel, nagwika ito ng "Anghel, nakasalalay sa iyo ang lahat ng mga hakbang na aking gagawin. Kaya pag-isipan mo lahat ng bagay na iyong ikikilos. Dahil bilang iyong gabay, kasama mo ako hanggang kamatayan." Uwi ka ni Aglibol, ngunit di bumubuka ang bibig nito at tanging tinig lang ang maririnig. Nang makita ng mga aswang hangin ang paglitaw ni Aglibol, halos di mapakali ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. May pagkakataong nais ng tumakbo ng mga ito, ngunit sa di malamang dahilan, wala silang kakayanan upang tumakas sapagkat para bang hinahatak sila ng kung anong presensya papalapit kay Anghel. "Mga demonyo! Bakit para atang nanginginig na kayo? Natatakot na ba kayo? Kung may kakayahan pa kayong tumakbo, gawin nyo na. Nakikita nyo ba itong katabi ko? Di ito mangingiming paslangin kayo." Nakakalokong wika ni Anghel sa mga nilalang. "Nagbibiro ka ba, Anghel? Ikaw ang gagawa ng bagay na yon, di ako." Singit naman ni Aglibol na nakakunot ang noo kay Anghel. "Tinatakot ko lang, kaibigan," tugon naman niya dito. Pero habang nag-uusap silang dalawa, biglang naagaw ang kanilang atensyon nang sumigaw ang isang nilalang. "Hiniinsulto mo ba kami, Antingero? Kahit sino pa yung kasama mo, wala kaming pakialam! Patay na kung patay ang labanan dito! Pero sinisigurado naming magbabayad ka sa pagpaslang mo sa aming ina!" Sigaw ng isang aswang hangin, kasunod ng mga pag-angil ng mga kasamahan nito. Maya-maya pa, sinugod ng mga ito si Anghel ng sabay-sabay. Lumilipad ang mga ito, ngunit mababalang, at doon ay nagsalita si Aglibol ng, "Anghel, ikutin mo ang baston ng mabilis." Wika nito na agaran namang sinunod ni Anghel. At nang magtipon-tipon ng mga nilalang nakukuyog kay Anghel, bigla na lang nagsitalsikan ang mga ito nang tamaan ng malakas na puwersang nilikha ng pag-ikot ng baston ni Anghel. Manghang-mangha si Anghel noon sa abilidad ng baston. Matapos niyang magawa ang bagay na yun, siya naman ang sumugod sa mga nilalang. Bawat mahataw niya noon ng baston ay nagkakadurog-durog ang mga buto sa di niya malamang dahilan. Pero di naman ganoong kalakas ang paghataw niya upang mangyari yun sa katawan ng mga nilalang.
Para bang sa pakiramdam ni Anghel ay may kung anong mabigat at malaking bagay ang tumatama sa mga nilalang kapag nahahataw niya ang mga ito ng baston ni Noah. Salamat. Salamat Ama sa abilidad na iyong ipinagkaloob sa akin. Wika niya sa kanyang isipan. Maestro Ramiro, Hiner, para sa inyo ang lahat ng ito. Dudurugin ko lahat ng nilalang na may bahid ng kasamaan na naging dahilan ng inyong kamatayan. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ang mga nag-aagaw buhay na mga nilalang sa kanyang harapan. Hendingera! Patayin mo na kami! Patayin mo na kami ng tuluyan! Huwag mo na kaming pahirapan pakiusap! Bigkas ng isang aswang hangin na wala ng kakayahang gumalaw. Mga demonyong humihiling ng kanyang kamatayan. Sige, pagbibigyan ko ang mga nais nyo. Sagot ni Anghel bago niya muling isukbit ang baston at hinugot ang sundang. Pagkahugot niya ng kanyang sundang, kasabay noon ang paglapit niya sa mga nilalang. Pinagtatatagpas niya ang mga ulo ng mga ito at ang naiiwang katawan ng mga yun ay sinusunod ni Anghel sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Ngunit sa uling aswang hangin na kanyang tutuluyang patayin, may sinabi pa ito sa kanya bago nito hayaan ang nais ni Anghel. Antigera! Di mo ba alam? Dahil sa iyong ginawa, ay muling lalaganap ang karahasan sa baryong pinanggalingan mo. Kapag nalaman ng ibang lahi ng mga kagaya naming aswang, nawala na ang angkan naming mga aswang amin, siguradong babalutin muli ng lagim ang baryong minsan naming pinanghawakan. Di mo ba alam na ang mga pinapatay lang namin sa baryong yon ay ang mga taong walang magawa sa buhay, kundi ang mangusisa sa buhay ng ibang tao? Wala silang pakialam kung anong kalagayan nila sa buhay. Ang mahalaga ay magawan nila ng istorya ang buhay ng isang individual na tahimik na namumuhay. Wika ng nilalang habang nakasandal na lamang sa katawan ng puno. Huwag kang mag-alala. Ang simbolo ng Panginoong iniwang ko sa baryong yun ang magsisilbing harang sa mga masasamang elemento na nagnanais ng karahasan. Paano? Pakikumusta mo na lang ako kay Satanas. Wika ni Anghel kasunod ng pagtagpas niya ng ulo ng nilalang. Sa pagtatapos ng kaganapang yun, kasabay noon ang pagtahimik ng lugar. Wala siyang ibang naririnig noon kundi ang mga kulisap sa paligid. Namahinga muna siya ng ilang minuto doon sa lugar dahil sa medyo napagod siya sa laban. Nagsindi siya noon ng siga na siyang nagbigay sa kanya ng liwanag. At habang namamahinga siya noon, kinakalas niya ang nagbuhol-buhol na sinulid. At nang matapos na siya, napasandal siya sa katawan ng puno. Napatitig siya sa siga. At doon ay muling nanumbalik ang kanyang ala-ala ng kahapon. At mula sa lingas ng apoy, ay nakita niya ang masasayang araw nila ng kanyang maestro at kapatid na si Carlito. Sumagi din doon si Nera habang sila ay nagtatawanan. Napapangiti siya noon habang nakikita niya ang mga bagay na yun. Hanggang sa mapailing na lamang siya kasabay ng pagwiwika niya ng, "Ang buhay nga naman ng tao. Di mo alam kung
kailan magwawakas. May darating sa buhay mo, tapos bigla ding mawawala. Salita ni Anghel sa kanyang isipan. Ay, kasabay ng kanyang pagbuntong hininga. Ngunit, ano ba yan? Ang drama mo, Anghel! Sabay wika niya sa kanyang sarili kasabay ng kanyang pagtayo. Sa pag-uumpisa niyang muli sa paglalakbay sa kabundukan ng Kanlauna, marami siyang nasisilayang mga kaganapan. Masasayang mga batang engkanto na naglalaro, mag-asawang kapring sabay na nagtatabako, mga laman lupang sumasabay sa kanya habang tumatawa-tawa pa, at mga engkantadong abala sa pagpapayabong ng mga halaman na kapag kanyang nadaraanan ay pansamantalang humihinto habang nangiti sa kanya at kumakaway. Meron din namang pagkakataon na may nasisilayan siyang mga lamang lupa na mabilis na tumatalilis pabalik sa ilalim ng lupa kapag nakikita siya ng mga ito. May mga itim na engkanto din ang bigla na lamang tumatakbo kapag nararamdaman na ng mga ito ang kanyang paglapit. Di naman niya yun hinahabol para kumprontahin, sapagkat alam niyang di nakikialam ang mga yun sa buhay ng mga tao, maliban na lamang kung maliligaw sa kanilang teritoryo na baka sirahin ang kanilang tahanan. Matapos niyang masilayan ang mga bagay na yun, napansin niya ang sinusundan niyang sinulid ay nakaturo sa malayong lugar. Nang tignan niya ang lugar na itinuturo sa kanya ng sinulid, alam niyang isa yung liblib na lugar, sapagkat napakarami doong nagsisitaas ang malalaking punong kahoy. Ang mga gabunan na kaya ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Sabay tahak ulit niya ng daan noon patungo sa lugar na itinuturo ng sinulid. Nag-usal siya noon ng pagkukubli ng kanyang presensya na itinuro sa kanya ni Apong Kalib, upang di siya makaagaw pansin sa mga nilalang na kanyang madaraanan. At sa kanyang ang pagtungo sa lugar na yun, halos abutan na siya ng umaga. At pagsapit ng bukang liwayway, nakarating siya sa isang baryo. Naroon yun sa lugar na tinutukoy ng sinulid. Pagdaan niya sa gitna ng baryong yun, pakiramdam niya isa siyang artista, sapagkat habang siya ay naglalakad, nakatingin sa kanya lahat ng mga tao. May nagbubukas pa noon ang kanilang mga bintana para lang siya ay tignan. Subalit may kakaiba sa titig ng mga ito. Animoy kakainin siya ng buhay. Kaya naman dali-dali siyang naglakad papalabas ng baryong yun. Diretso lang ang kanyang tingin at di na siya lumingon pa. Nang sa tingin niya ay malayo na siya sa lugar na yun, huminto na siya sa paglalakad. Muli niyang inilabas ang sinulid at doon ay itinuro nito ang baryong kanyang pinanggalingan. Mukhang tama nga ang kutob ko. Nasa lungga na ako ng mga gabunan. Wika ni Anghel sa kanyang isipan. Sa isip ni Anghel, ilang araw na ang lumipas pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Kaya naisip niya na magiging madali lang ang pagkikipaglaban niya sa mga gabunan, sapagkat nasa mahinang estado ang mga ito. Kapag ganoong oras, makapagpalit man ng kaanyuan ng mga ito, ngunit hindi ganap ang pagiging gabunan. Kaya naman hinintay niya ang gabi nung araw na yun upang malaman niya kung lahat ng tao sa baryong kanyang nadaanan ay purong mga aswang. Baka kasi nandun din ang mga antingero ng kaliwa na sinasabi ni Hiner. At ng oras na ng takip silim, nakakarinig na siya ng mga tila daguntong ng mga tambol.
May mga sumisigaw na tila umaawit, ngunit malalim at may malagom na tinig. Yun bang kung maririnig mo ng personal ay kikilabutan ka, lalo na at nasa kagubatan ka pa. Ngunit si Anghel ay ibahin nyo dahil napangisi pa siya noon at iniikom ng mahigpit ang kanyang mga kamao at sa pagdilim ng buong paligid. Kasabay noon ang pagtahak niya ng daan pabalik sa baryo. Mahigpit niya ang ikinubli ang kanyang presensya noon para wag lamang siyang maramdaman ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto, nang kasalukuyan nang naroon na siya sa baryo, nakakubli lamang siya noon sa mayayabong na mga talahib. Sa kanyang pagmamasid sa baryo, nakita niya ang isang malaking tambol na tinatambol ng isang taong may kulubot na pagmumuka at may mahahabang pangil. Habang ang iba naman sa mga ito ay nakatayo papaikot sa isang malaking siga. Mayroong nakasiga na malaking kawa at sa tabi nun ay ang mga taong wakwak na ang mga dibdib at wala ng mga braso at binti habang nakatuhog pa sa mahahabang kahoy. Sa ilang minuto niyang pagmamasid, nakita niyang itinubog ng mga nilalang ang katawan ng mga taong nakatuhog sa mahabang kahoy sa kumukulong tubig sa malaking kawa. Nang hanguin niyo ng mga yun, inilapag nila ang mga ito sa isang pahabang mesa habang nagtitinginan sa isa't isa habang umaangil. Kaya naman siya ay lumabas na sa kanyang pinagkukublian at marahang lumapit sa bulwagan ng mga nilalang. Ngunit kahit naroon siya malapit sa mga ito, di man lang siya nagagawang maramdaman ng mga ito. Naupo siya noon sa isang tuod ng malaking puno habang pinagmamasdan ang ginagawa ng mga nilalang habang hawak niya ang sundang. Sa pagiging abala ng mga ito sa kanilang ginagawa, wala silang kaalam-alam na nasa likuran na pala si Anghel. Makaraan ng ilang sandali, biglang nanahimik ang bulwagan ng mga aswang. Kasabay noon ang paglapit ng isang panauhin na nagawang mamukaan ni Anghel. Bagtol, sambit niya ng ngalan nito sa kanyang isipan. Dahil sa walang nakakapansin sa kanya noon, nagawa niyang masaksihan ang isang piging ng mga aswang. Narinig niya din ang naging usapan ng mga ito tungkol sa nalalapit nilang pagsalakay sa mundo ng mga engkantado, sa pinakapusod ng kabuntukan ng kanlauna. Narinig pa niya mula sa mga sinabi ni Bagtol sa mga kasamaan nito ang pangalan ng ama ni Hinera na si Uwinan. Matapos ng mga sinabi ni Bagtol, umalulong ang lahat kasabay ng pagsigaw ni Bagtol ng, "Umpisa na ang kainaan!" Sigaw ni Bagtol kasunod ng pag-alulong nito. Subalit nang mag-uumpisa na sana ang kainan ng mga ito, biglang may isang patalim na mula sa isang direksyon ang tumarak sa gitna ng lamesa na siyang umagaw ng atensyon ng lahat. Kasunod noon ang pag-uwika ni Anghel sa mga ito ng, "Magandang gabi, mga asong ulol. Tamang-tama ang paglalaway nyo sa kasiyahang ginaganap nyo, sapagkat yan na ang huling kasiyaan inyong tatamasahin." Seryosong wika ni Anghel habang kinukuha niya mula sa kanyang likod ang baston na nakabalot sa tela. Ngunit, "Ikaw na naman ang tingero. Wala ka talagang kadala-dala. Nung una, muntik ka nang mamatay. Naligtas ka lang ng tribo ng mga tumandok. Ngayon nandito ka na naman." "Mga kasama, tignan nyo. May bisita tayo na naghahangad ng kamatayan niya." Wika ni Bagtol nang makita nito si Anghel.
kasunod ng pagtatawanan ng mga ito na parang mga dyablo. Kaya naman nakitawa rin si Anghel sa mga ito. Sabay wika niya ng, iba noon, iba na ngayon. Kung nung una, ako ang inyong napatumba. Pero ngayon, sinisigurado ko sa pagkakataong ito, gagapang kayong lahat sa harapan ko. At huwag niyong isipin na papakitaan ko kayo ng awa. Dahil anumang klaseng pagmamakaawa ang gawin niyo para lang mabuhay, hinding-hindi ko ito ibibigay. Maotoridad na wika ni Anghel. Tandaan mo, antingero, ang labis na tapang na ipinapakita ng isang tao ay nagiging sanhi ng kamatayan nito. Sagot ni Baktol habang nakatitig kay Anghel ang mga kasamahan nitong nakapalibot sa pahabang mesa. Subukan nating muli ang tapang mo, antingero. Mga kasama, ano pang hinihintay nyo? Patayin ang tampalasang antingerong yan! Dagdag pa ni Bagtol. Kasabay ng pagpapalit ng kaanyuan ng mga yuna sa di kumpletong anyo ng mga gabunan dahil wala sa kabilugan ng buwan ng gabing yuna. Pagkatapos makapagpalit ng mga ito, agaran ang ginawa ng mga yung pagsugod kay Anghel. Ngunit nang alisin ni Anghel ang balot na tela ng baston, mabilis na napatigil ang mga nilalang at agad na napaatras nang maramdaman ng mga ito ang presensyang tinatangan ni Anghel. Para atang pinagandaan mo kaming mabuti, antingero. Pero kulang pa rin yan. Para tapatan mo ang aming kakayanan. Wika ni Bagtol. Matapos nitong makapagwika, napilitan na din itong sugurin si Anghel kasabay ng kanyang mga kasamang gabunan. Sa kanilang pag-atake ay siya namang mabilis na pag-uurasyon ni Anghel kasunod ng pagsigaw niya ng Aglibol! Paglitaw ni Aglibol sa kanyang likuran, sinalubong niya ang mga gabunan. At nang magsalpukan ang dalawang panig, ilan agad sa mga gabunan ang nag-agaw buhay ng tamaan sa dibdib nang inihataw ni Anghel ang baston ni Noah. Sa bawat hataw niya nito, kasabay noon ang paghataw din ni Aglibol ng kanyang baston nang naaayon sa galaw ni Anghel. Dahil sa pangyayari, nataranta ang mga gabunan, lalo na si Bagtol na pinuno ng mga ito. Hindi ito maaari. Di maaaring matalo ng isang antingero lamang ang aking angkan. Anong ginawa mo, antingero? Bakit sa maiksing panahon nagawa mong tapatan ng aming angkan? Wika ni Bagtol na nag-aalab ang galit kay Anghel dahil sa nakita nitong nakahandusay na iilan niyang mga kasama. Tinatanong niyo kung paano ko nagawa? Mga hunghang, isa itong pangmalupitang sikreto. Pero kung matalino kayo, madali nyo lang malalaman kung paano. Nakakalokong sagot na naman dito ni Anghel. At pagkatapos na masabi yun ni Anghel, nagulat naman siya nang biglang gumisi si Bagtol. Kasunod ng 3 beses na pag-alulong nito, na animoy may tinatawag na kung ano. Tingnan na lang natin ngayon, antingero, kung hanggang saan ang kaya mo kapag nakaharap mo na ang gabay ng aming angkan. Nang gigigil na wika ni Bagtol. Gabay? Meron bang gabay ang mga kaga? Wika ni Anghel na di na ituloy
sapagkat nakaramdam siya ng isang maitim na presensya na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Anghel, mag-iingat ka. May mas demonyo pa sa kanila na papalapit sa ating kinaroroonan. Salita naman ni Aglibol sa isip ni Anghel. Mas demonyo? Anong klaseng demonyo, Aglibol? Tanong niya dito. Sa kanyang pagtatanong, may isang nilalang ang nakita niyang gumagapang papalapit sa lugar kung saan sila naroroon. Malaki, mahaba at may makakapal na kaliskis. May naglilingas na mga mata at sa ibabaw ng nilalang nakita niya ang isang panauhin na may mahabang kasuotan. Sa madilim nitong pagmumuka, kita niya doon ang litaw nitong namumulang mga mata. Pagtigil ng nilalang na yun sa halili ni Nabagtol, nagwika ang panauhin na nasa ulo ng nilalang. Sino? Sino ba ang kalaban niyong yan? At mukhang nahihirapan kayo, Bagtol. Nagawa niyo pa akong abalain sa aking matiwasay na mamamahinga. Wika ng panauhing yun na may garalgal na tinig. Siya ang kaibigan ng antingerong Siner na sinasabi ko sa inyo aming babaylan. Tugon naman dito ni Bagtol. Habang nag-uusap ang mga yun, bumulong si Aglibol sa isip ni Anghel. Anghel, ihanda mo ang iyong sarili sa isang mabigat na labanang kumbating espiritual. Malakas ang isang yan dahil nasa pangangalaga niya ang demonyong ahas ng kabundukan ng Kanlaon na kung tawagin ay ang mga Markopo. Bulong ni Aglibol na ikinagulat ni Anghel. Demonyong ahas? Markopo? Parang narinig ko na dati ang nilalang na yan kay Maestro. Mukhang ang di basta-basta ang antingerong pumaslang kay Iner. Habang tahimik si Anghel at nag-iisip kung anong kakayanan meron ng antingerong yun, nagwika naman si Bagtol ng, Ano? Parang natameme ka ata, antingero. Iho di puta ka! Ngayon mo mararanasan ang kamatayang iyong inaangad. Wika ni Bagtol na hanggang tenga ang ngisi sa kanyang pagtawa. Maya-maya pa ay bumaba mula sa ulunan ng nilalang ang antingerong nasa panig ni Nabagtol. Wala itong pakundangang naglakad papalapit kay Anghel na waring minamaliit siya nito. Kasabay noon ang pagduro nito sa kanya habang nagwiwika ng, Ikaw, at sino ka naman, antingero? Napakalakas ng loob mong manghimasok ng teritoryo ng may teritoryo. May nais ka bang patunayan? Pasensya ka na, subalit nagmamadali ako. Plano ko kasing durogin ang gabunang nananahan sa kabundukan ng Silay para makuha ang birtud ng mga kadatuan sa katawan nito. Pero sa ngayon, uunahin na muna kitang ibaon sa hukay. Wika ng panauhing yun kasabay ng pagbulong nito ng orasyon sa hangin. Sa pagpatak ng ilang segundo, bumaliktad ang mundo ni Anghel. Napunta siya sa ibang dimensyon kasama ang antingero ng kaliwa at ng Markopong alaga nito. Di naman siya nabahala nun sapagkat kasama niya din nun si Aglibol. Ang tanging hindi lang napunta sa dimensyon ay ang pangkat ni Bagtol na naiwan sa mundo ng mga tao. Sa pagtititigan nilang dalawa, nagwika ang antingero ng kaliwa ng, Magdasal ka na, sapagkat madalian lamang to. Siya nga pala, bago ka mamatay, tandaan mo ang mukhang ito at ang aking pangalan, Balwig.
Tandaan mo ang pangalang yan, Antingero. Wika nito na may paduro-duro pa kay Anghel. Sa pagkakataong yun, kahit na napakaseryoso na ng kanyang sitwasyon, nagawa pa niyang magbiro sa nilalang. Nagtakip siya ng ilong, sabay wika ng, "Ano ba yan? Ang baho naman ng pangalan mo. Kasing baho lang ang kinakaibigan mo." Wika ni Anghel habang nakatakip ang kaming nito sa ilong. Ngunit matapos niyang sabihin yun, narinig niya ang pagtunog ng baston. Kasabay noon ay naramdaman niya rin na para bang may sumapak sa kanyang dibdib na kung anong orasyon. Alam ni Anghel na isang orasyon ang tumama sa kanya, pero di naging problema yon para kay Anghel sapagkat nagawang saluhin ni Aglibol ang iba sa mga yun. "Anghel, seryosohin mo ang laban. Wala tayo sa telenovela para magpatawa ka." Wika sa kanya ni Aglibol matapos nitong saluhin ang orasyon ng nilalang. "Ay, sige, kung yan ang nais mo, Aglibol." Sagot naman ni Anghel matapos niyang magsalita. Hinawakan niya ang magkabilang dulo ng baston kasabay ng pagbigkas niya ng mga orasyong nakaukit dito, nakabilang sa mga orasyong hinigop ng baston mula sa yungib na dati nilang tahanan ni Hinera. Pagkabigkas niya ng mga yon, agad niya itong inihipan patungo sa kinaroroonan ng Antingero ng kaliwang si Balwig. Sa ginawa niyang yun ay nakatawa pa si Balwig at nakapagwika pa ng, "Anong ginawa mo, Antingero? Wala tayo sa lugar na ito para maglaro. Narito tayo para maghukay ng libingan ng isa't isa." Wika nito na hindi na naituloy sa pagsasalita niya. Napasalo ito sa kanyang bunganga nang sumuka ito ng dugo, sabay ng muling titig kay Anghel. "Isang tanim na sumpang ibinato ko sa'yo. Kaya kung nais mo pang lasapin ang buhay dito sa mundo, umalis ka na. Hayaan mong gawin ko ang aking nais sa mga hampas lupang mga gabunan na yon." Sagot ni Anghel. "Wala sa aking pagkataong salitang karuwagan. Kung sumpa man ang iyong binitiwan, kayang-kaya ko tong kontrahin gamit ang aking kaalaman." Matapos nitong makapagsalita, muli itong nagorasyon ng sunod-sunod. Ganon din ang ginawa ni Anghel. At sa pamamagitan ng espiritual na kumbate, nagtagisan sila ng kanilang mga kaalaman. Ngunit di naglaon, napaluhod na lang si Balwig sa lupa habang nagdurugo ang bibig, ilong at tenga niya. At kasabay na noon ang muli nilang pagbalik sa aktwal na mundo ng mga buhay. Sa kanilang muling pag-apak sa daigdig ng mga tao, labis na ikinagulat ni Bagtol ang sitwasyon ni Balwig. "Malababaylan, anong nangyari?" Wika ni Bagtol habang nilalapitan si Balwig at inaalalayan para tumayo. At nang makatayo na ito, sumagot ito kay Bagtol ng, "Bagtol, bitawan mo ako. Pagbabayarin ko ang Antingerong yan sa kanyang ginawa sa akin." Gigil na sambit nito, kasabay ng paghalik nito sa isang kwintas nitong tangan. Maya-maya lang ay umatake na kay Anghel ang Markopo. Ngunit ang sumalubong dito ay si Aglibol. Nagbuno ang mga yun na nagdulot ng pagyanig ng buong paligid. Samantala, sa sitwasyon ni Balwig at Anghel, may dalawang nilalang ang lumitaw sa halili ni Balwig. Isang maitim na tikbalang at isang nilalang na may ihahambing ang itsura sa isang demonyo. Isa yung maligno na ubod ng itim at may dalawang sungay sa noo.
Meron itong mapupulang mga mata at matatalas na ngipin. Pagturo ni Balwig kay Anghel, agara ng naging paglalaho ng dalawang nilalang na yun at kasabay noon ang paglitaw nito sa harapan ni Anghel habang nakaamba ang pag-atake ng mga ito. Kaya naman si Anghel ay mabilis na inihataw ang baston para magsilbi niyang pananggalang. Kaya sa pagtama ng baston sa maligno at tikbalang, halos humiwalay ang kaluluwa ng mga ito sa katawan. Nagpagulong-gulong ang mga yun sa lupa na halos ikatanga na ni Balwig. Napanganga na lang ito sa nangyari habang nanlalaki ang mga mata. Nakabangon pa naman ang mga nilalang na yun. Subalit iika-ika na ang mga itong lumapit sa kanilang pinagsisilbihang amo. Akala ko papatayin mo ako sa mabilis na paraan, demonyo. Pero inabot na tayo ng ilang minuto. Wala ka pa rin nagagawa para ako ay palurin. Natakot pa naman ako sa iyo nung una. Akala ko pa naman malakas. Pero sa nakikita ko, malayo ito sa inaasahan ko. Uwi ka ni Anghel. Habang nag-uusap sila, bigla na lang nagulat ang lahat nang bumagsak sa kanilang harapan ng dugo ang Markopo. Kitang-kita sa itsura nito ang labis na hirap na dinanas nito sa gabay na alagad ng Diyos ni Anghel. Dahil sa nangyari, nagsiatrasa ng pangkat ni Bagtol at nang bahagya nang nakalayo ang mga ito. Nagsikaripas ng takbo ang mga yon, ngunit wala silang nagawa. Nang humarang sa kanilang daraanan si Aglibol. Sa pagkagapi ng mga alaga ng antingerong si Balwig, nilunok nito ang mga mutya na kanilang tangan, pati na rin ang sungay ng Markopo na kanyang pinanghahawakan upang makontrol ang nilalang ay kanyang ginamit. At ipinatak ang kanyang dugo sa sungay ng Markopo. Nang gawin ito ni Balwig, muling bumangon ang Markopo. Mabilis na sumampa doon si Balwig. Habang nagbibitaw ng mga orasyon sa hangin. Nang magawa ito ni Balwig, may bumukas na isang lagusan. Hindi pa dito nagtatapos ang ating laban, Antingero! At sa muli nating pag-aharap, sinisigurado kong babagsak ka rin sa lupa! Uwi ka ni Balwig kasunod ng mabilis na pagpasok nila ng Markopo sa lagusan. Tinangka pa yon na pigilan ni Anghel na makatakas. Subalit wala siyang nagawa na mabilis na nagsara ang lagusan matapos makapasok ni Balwig doon. Ay, ang masamang damo nga naman. Takot humarap kay kamatayan. Salita na lang noon ni Anghel. At sa pagtakas ni Balwig, naiwan ang pangkat ni Bagtol na wala nang maisip na paraan para mailigtas ang kanilang buhay. At nang masipat ito ni Anghel na nakatanga lang habang nakatingin kay Aglibol, agaran niyang nilapitan ang mga yun. At habang papalapit siya sa mga ito, nagwiwika naman siya ng, "Hoy! Mga asong ulol! Nabagatan ng biglaan ang mga buntot nyo. Wala na kayong tatakbuhan dahil di nyo ako matatakasan." Salita ni Anghel habang naglalakad papalapit sa pangkat ng mga gabunan. At habang naglalakad pa siya noon, may mga umaatake sa kanyang mga nilalang. Ngunit sa tuwing mahahataw niya yon ng baston, humahandusay ang mga ito sa lupa na nag-aagaw buhay na. Kaya naman habang may pagkakataon, nagmamakaawa na ang pinuno ng mga gabunang si Bagtol kay Anghel. "Antingero, huwag mo kaming patayin. Pangako, magpapakalayo-layo na kami sa lugar na ito. Kung gusto mo ay tumawid na kami ng dagat para lang ano? Para lang doon kayo magasik ng lagim ulit? Huwag ako, Bagtol.
Kilala ko ang mga kagaya nyo. Mabilis maakit sa dugo at laman ng mga tao. Kung ang mga masasamang tao ay kinukulong, ang mga kagaya nyo namang kasing saol ng demonyo, dapat sa inyo ay pinapatay na. Sinabi ko na sa inyo nung una pa lang, kahit anong klaseng pagmamakaawa ang gagawin nyo, hindi ko kayo bubuhayin. Para sa aking kaibigan at sa mga taong naging biktima ng inyong karahasan, papatawan ko na kayo ng parusang kamatayan. Seryosong wika ni Anghel, kasabay noon ang pagbitaw niya ng mga orasyon na natutunan niya mula sa tribo ng mga tumandok. Nang masagap ng katawan ng mga ito ang orasyong kanyang binitawan, napaluhod ang mga ito sa lupa habang unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Iilan na lang noon sina Bagtol na halos ang mga pinagkakatiwalaan na lamang niya nakasama ang natitira sa kanilang pangkat. Antingero, amo, huwag mo kaming patayin, pakiusap. Ayos lang kahit alipinin mo na kami para lang mabuhay. Gagawin namin ang lahat, mapagsilbihan ka lang. Pagmamakaawa pa rin ni Bagtol kay Anghel. Pasensya na. Ngunit di ako kumukupkop sa aking puder ng mga kagaya niyong di mabilang ang kasalanan. At alam kong isa lang ang inyong pinagsisilbihan. Walang iba kundi si Satanas. Pero huwag kayong mag-alala. Ipapahatid ko na kayo sa impyerno sa pamamagitan ni kamatayan. Huling mga salitang binitiwan ni Anghel. Kasunod ng pagbanggit niya ng mga pamakong dasal na ipinataw na niya kay Bagtol. Matapos niya yung gawin, pinaslang niya ang mga ito sa pamamagitan ng paghataw ng baston ni Noah. Sa paghupa ng digmaan sa paligid, kasabay noon ang pag-ihip ng bahagya ng hangin na nagtaboy sa lahat ng masasamang esensya sa paligid. Nilasap noon ni Anghel ang matiwasay na kapaligiran matapos ng kanyang pakikipaglaban. Matapos ang kaganapang yon, ilang araw na nagpagala-gala si Anghel sa kabundukan ng Kanlaon upang hanapin lamang ang kinaroroonan ng antingerong si Balwig upang tuluyan niya na itong mapaslang. Ngunit inabot na siya doon ng isang buwan. Di man lang niya ito nakita o nasagap man lang ang presensya nito. Pero nagpatuloy pa rin siya noon sa paghahanap. Ngunit talagang bigo siya na ito ay matagpuan. Hanggang sa naisipan niya na lamang noon na bumalik na lamang sa tribo ng mga tumandok. At nang madaanan niyang muli ang baryo kung saan siya noon nakituloy, nakita niyang nasa maayos naman itong kalagayan. Naroon pa rin ang simbolo ng Panginoong iginuhit niya sa pintuan ng tahanang minsan niyang tinuluyan. Binati pa siya noon ng pamilya na naroon habang kumakaway sa kanya. Alam niyo ba mga kabagis, mula nung magape ni Anghel ang mga gabunan, nanatili siya noon sa tribo ng mga tumandok ng ilang taon. Dumadayo-dayo siya noon sa iba't ibang baryo para lang manggamot at tumulong sa mga nangangailangan. At ganun din sa mga suliraning may kaugnayan sa aswang, barang, kulam, gambala ng maligno, engkanto at marami pang iba. At sa ganung klase ng kanyang pamumuhay, unti-unti na siyang tinutubuan ng puting buhok noon. Natutunan niya na rin noon ang iba pa sa abilidad ng baston. Kabilang na ang pagtawag sa isang espiritual na malaking barko na nagagamit niya sa paglalakbay sa himpapawid. At sa maraming taong kapiling niya ang tribo ng mga tumandok,
Halos di na niya mabilang ang kanyang mga napapatay na mga nilalang. Di niya na noon na malaya ng paglipas ng panahon dahil sa mga responsibilidad niya bilang isang antingero. At sa pagtungtong niya sa ika-60 edad, kung saan ang panahon ay nabansagan siyang isang ermitanyo, napagpasya niyang lakbayin ang kapuluan ng Negros at kabilin-bilinan lamang sa kanya noon ni Apong Kalib na hindi komo porkit nakilala na siya noon bilang isang ermitanyo ng mga taong naninirahan sa Kanlauna, ay wag na wag niyang mamalitin ang lahat ng kanyang makakainkwentro sa daang kanyang tatahakin, sapagkat isa yon sa magpapahamak sa kanya na maaari niyang ikamatay. Anghel, mag-iingat ka sa iyong pag-alis. Mahaba na rin ang ating pinagsamahan, kaya't parte ka na rin ng aking tribong pinangangalagaan. Kung may pagkakataon na nais mong bisitahin kami, malaking kasiyahan na yon para sa akin. Wika ni Apong Kalib na nooy mahina na ang katawan dahil sa labis na katandaan. Apo, ipinapangako ko na dadalaw ako dito 10 beses sa isang taon. At nga pala, Apong Kalib, salamat sa pagkupkup nyo sa akin dito sa inyong tribo ng mahabang panahon. Isa ito sa yugto ng aking buhay na babaunin ko hanggang sa hukay. Tugon ni Anghel sabay yakap kay Apong Kalib. Sa paglisan ni Anghel sa bayan ng Kanlauna, inabot na rin siya ng halos ilang buwan sa paglalakbay. Marami na rin siyang nakikilala noon na mga kagaya niyang may tangan na siyang nagpapanatili ng balanse ng kaayusan sa mga bayang kanyang nadaraanan. Merong mga bihasana sa paggamit ng lihim na karunungan at meron din namang sumisibol pa lamang sa larangan ng pagiging manggagamot o antingero. Ngunit sa huling bayang kanyang napuntahan, nagtaka siya noon dahil sa halos nalibot na niya ang kabuuan nito. Ngunit ni isa ay wala siyang nakitang antingero o kahit albularyo man lang. Isa pa sa ipinagtataka niya doon, kahit wala ang mga hinahanap niya dito, wala din siyang nararamdamang kakaiba sa lugar. Kahit presensya ng mga mapanlinlang na engkanto, ay wala siyang nakakainkwentro dito. Napakapayapa ng buong lugar, napawang nilisan na ng karahasan, at marami pa rin ang taong gumagala sa labas ng kanilang tahanan na parabang wala silang inaalala. Nang makakita siya ng isang bukas na tindahan kung saan meron dong masasayang nag-iinuman, lumapit siya doon at nang mapansin siya ng isang lalaki sa inuman, masaya siya nitong inalok para tumagay. Oh, Manong! Bukatang di ka taga rito sa aming lugar Alin muna kayo dito at tayo ay tumagay. Wika ng lalaki, kasunod ng pagtatawanan ng mga kasama nito kahit wala namang nakakatawa sa sinabi niya. Ay, ang mga lasinggero nga naman, tumatawa kahit walang dahilan. Wika ni Anghel sa kanyang isipan. Kasunod noon ang pag-upo niya sa isang bangko na ibinigay sa kanya ng isang lalaki sa inuman. Sa isip noon ni Anghel, madali siyang makakakuha ng impormasyon sa mga taong yun tungkol sa bayang kanyang kinaroroonan. Nang nakaupo na siya sa isang bangko katabi ang mga manginginom, bago siya tumagay noon, tinanong pa siya ng tanggero sa inuman kung ano ang kanyang pangalan bago siya bigyan nito ng tagay. Sumakay muna siya sa mga masasayang kwentuhan ng mga yun hanggang sa may isang nagbukas ng isang usapin tungkol sa kanilang bayan. Naagaw nito ang atensyon ni Anghel habang ito ay nagsasalita. Alam niyo mga pare, napakaswerte natin dito sa ating bayan. Alam niyo kung bakit?
Sa dinami-dami ng masasamang nilalang na laganap sa lalawigan natin, itong bayan lang natin ng Silay ang tahimik at walang nanggagambalang mga ganyan. Pero di natin alam. Sa lakayod tayo oras na kumalam ang kanilang mga sikmura. Wika ng isang lalaki habang may itinuturong lugar. Subalit agad yung pinigilan ng isa sa inuman at sinabing, Ano ka ba, pare? Huwag ka namang magtuturo. Baka pang nagkataon, ikaw ang unahin ng mga yan. Wika ng isang lalaki kasunod ng kanilang pagtatawanan sa inuman. Ano ka ba, pare? Nagbibiro lang naman ako. Hindi naman ako sigurado kung meron nga nakatirang mga nilalang dyan sa kabundukan. At isa pa, kuro-kuro lang naman yon ng ilang albularyo na napapadaan dito sa ating lugar. Muling sambit ng lalaking nagturo sa bundok. Habang nasa inuman nun si Anghel, bumulong si Aglibol sa kanyang wisyo ng, Anghel, mukhang tama ang taong yan. May kakaiba akong nararamdaman sa lugar na kanyang tinutukoy. Di ko alam, pero di ko matukoy kung mabuti o masama. Bulong naman ni Aglibol. Nang marinig ito ni Anghel, ay, napabuntong hininga siya noon kasabay ng kanyang pagpapaalam sa kanyang mga naging kainuman. Sige Manang Anghel, mag-iingat po kayo. Sambit pa ng isa doon. At sa kanyang pag-alis sa inuman, tutunguhin niya na rin sana ang kabundukan. Subalit pinigilan siya ni Aglibol at sinabing hintay na nila ang umaga bago sila tumungo doon, sapagkat di sila sigurado kung ano at sino ang kanilang madadatnan doon sa lugar. Nakapagtataka kasi na napakatahimik ng pamumuhay ng mga tao sa lugar kung sila ay nasaan. Sa isang gabi niyang pananatili sa bayang yun, ni katiting na pagpaparamdam ay wala siyang naranasan doon. Hanggang sa sumapit na lang ang umaga na may napakapreskong kapaligiran. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, ganun pa rin ang tema. Masasayang tao ang nasilayan niya. Mga abala sa pagtatrabaho at mga taong may kanya-kanyang sariling gampanin sa lugar. Sa ilang oras pa niyang pananatili sa lugar, inumpisa na niya ang paglalakad habang tinatahak ang daan patungo sa ibayong parte ng lugar. May bumabati sa kanya noon bilang paggalang sa mga dayo. Habang binabagtas niya ang daan, ay siya din namang pagtakbo ng oras. Nang medyo gumigilid na ang araw noon, nagpalingalinga siya noon sa paligid. Nang mapagtanto niya na walang taong makakakita sa kanya sa balak niyang gawin, ibinaba niya sa lupa ang baston at nag-usal ng iilang orasyon. Maya-maya lang ay tumapak siya sa baston at kasabay noon ang marahan na pag-angat nito sa lupa, kasabay ng pagbungad sa kanyang mga mata ng isang espiritual na malaking barko. Na dinala siya patungo sa lugar na nais niyang puntahan. Maraming beses na niya yung nagawa, kaya normal na lamang sa kanya ang mga bagay na kanyang nakikita. At sa pagdating nga niya sa mapunong lugar, sakay nung espiritual na barko, doon ay binaba niya na ang baston. Paglapag niya sa lupa, wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakad
hanggang sa marating niya ang lugar kung saan napakatataas ng naglalakihang mga punong kahoy. Pagpasok niya doon, ayos pa naman ang lahat. Walang kakaiba sa paligid. Ang ipinagtataka lamang niya noon, may nasisipat siyang mga unggoy sa lugar. Wala naman doong kakaiba, kaya inakala niya na mga normal lang na unggoy ang mga yun. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa mahawang na lugar na napapaligiran ng mga matataas na puno. Sa kanyang pagpasok doon, normal lang ang lahat hanggang sa makalipas ang ilang minuto nang bigla na lang nagsitaasan ng kanyang mga balahibo, kasabay ng pagkaramdam niya ng malaimpyernong presensya. Napakainit ng presensyang yun, ngunit maitim. Sumagi din sa kanyang isip noon ang dalawang pares ng mga nag-aalab na mga mata. Napalinga siya noon sa paligid para hanapin kung saan nagmumula ang presensyang yun. Ngunit di niya magawang matukoy sapagkat napakalawak ng sakop ng presensyang yun. Lumitaw na rin noon si Aglibol sa kanyang tabi na nagsasabi ng, "Anghel, maging maingat ka at alerto. Di basta-basta ang nilalang na nakatira sa lugar na ito. Ang antas ng kanyang abilidad na nararamdaman ko ay kasing taas ng isang general ng impyerno." Wika ni Aglibol na nakaagaw ng atensyon ni ermitanyong Anghel. "General ng impyerno?" Nababahalang wika ni ermitanyong Anghel sa kanyang isip. Makalipas ang ilang minuto niyang pananatili sa lugar, may namataan siyang panauhing lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Habang naglalakad ang mga yun, nakikita niya nagpapalit-palit ang mga ito ng kaanyuan. Pinangungunahan niyo ng animoy isang gorilya na may matipunong pangangatawan. At sa hulian nito ay mga unggoy na nasipat niya lang kanina, na merong naghahaba ang mga buntot. Ngunit iba na ang itsura ng mga ito. Naging mukhang mababangis na halimaw ang mga ito habang nagsisitalunan sa mga puno sa paligid. "Anghel, ang mga nilalang na yan ay tinatawag na mga amumongo. Nakikita mo ba yung malaking bakulaw na yan? Yan ang tinatawag na amumongo sa lahi ng mga aswang. At ang mga kasama niya ay mga ikugan. Malalakas ang mga yan. Mag-iingat ka. Higit silang mas malakas kaysa sa pangkat ni Nabagtol na iyong pinaslang." Bulong ni Aglibol kay ermitanyong Anghel. Nang marinig niya ito, agad niyang inilabas ang baston ni Noah. Halatang nagulat ang mga nilalang nang makita ng mga ito ang bagay na hawak ni ermitanyong Anghel. Umangil ang mga ito na parang may malalim na galit sa kanya. Ngunit siya naman ang nagulat nang may naramdaman siyang isang napakabigat na presensya mula sa kanyang likuran. Pagtingin niya doon, napakunot ang kanyang noo nang makita niya ang isang lalaki na medyo may edad na rin na naglalakad mula sa ilalim ng madilim na kapunuan. Nang pakatitigan niya ito, nasipat niyang bigla na lang nawala yun sa kanyang paningin na labis niyang ikinagulat. Kasabay noon ay may narinig siyang nagsalita sa kanyang likuran. "Hoy, tanda! Anong ginagawa mo dito sa aming teritoryo? Kung pagkawasak ng aming angkan ang ipinunta mo dito, sinasabi ko na sa iyo, huwag mo na kaming subukan.
Uwi ka nang nagsalita sa kanyang likuran. Pagtingin niya doon, nakita niya ang grupo ng mga unggoy na aswang. At sa unahan ng mga ito ay ang amumongo. Sa mga sinabi na yon ng amumongo, sumagot naman si Anghel na mayroong paninindigan sa kanyang responsibilidad bilang isang antingero. Tama ka sa sinabi mo. Lahat ng angkan ng masasamang elemento sa lugar na ito ay lilipulin ko. Alang-alang sa maraming taong payapang naninirahan sa bayang ito. Seryosong wika ni Anghel. Nagpapatawa ka ata, antingero. Sa tinagal-tagal naming naninirahan sa lugar na ito, di man lang nababahiran ng dugo ng tao ang aming mga palad. Tahimik din kaming naninirahan dito. Kaya kung ayaw mo ng gulo, ay umalis ka na lang, antingero. Sa sinabi na yun ng nilalang sa kanya, wala siyang pinakinggan kahit isa. Sinabi niya lang sa mga ito na wala siyang panahong makipagdiskusyon sa mga demonyo. Hinugot niya ang kanyang sundang kasabay ng mga orasyong kanyang binitiwan para sa bakod at puder sa katawan. Para kay Anghel kasi, walang puwang ang mga nilalang na taliwas sa imperyo ng Panginoon para mabuhay sa mundong ibabaw. Pagkahugot niya ng sundang, nagwika siya ng, marami na akong nakasagupang mga nilalang na kagaya niyong mapanlinlang sa mga salita. At ang aalis lang sa lugar na ito ay di ako, kundi kayo. Ngunit ibang daan ang inyong tatahakin sapagkat patungo kayo sa tahanan ni kamatayan. Wika ni Anghel sabay bato niya ng tigalpo sa mga amumongo. Ngunit nakaiwas ito at tumama iyon sa isang ikugan na bumaliktad naman sa lupa pagkatama ng tigalpo. Dahil sa kanyang ginawa, umangil ang mga nilalang. Sabay atake sa kanya, pagsugod sa kanya ng mga ito. Isang malakas na sapak agad ang pinakawalan ng amumongo at mga paghampas ng mga ikugan ng mahahabang buntot ng mga ito. Nakaiwas siya noon sa iba, subalit may tumama sa kanyang isang mahabang buntot ng ikugan na nagpatalsik sa kanya. Nang puntong babawi pa lang siya sa kanyang pagkakatayo, nasipat niya ang mga nilalang na nariyan na ulit para siya ay atakihin. At gamit naman ang orasyon na itinuro sa kanya ni Apong Kalib, bumulong siya noon sa hangin. Pagsambit niya ng mga orasyon, napatigil ang mga nilalang. Na para bang nabulag ang kanilang mga mata dahil sa biglaang naglaho sa kanilang paningin si Ermitanyong Anghel. Kasunod noon ang pag-atungal ng isang ikugan nang tagain ito ni Ermitanyong Anghel na nagdulot ng malaking sugat. Dahil sa kanyang ginawa, muli siyang nasipat ng mga nilalang. Agarang may pumulot sa kanyang katawan noon na animoy lubid na buntot ng mga ikugan na nagawa siyang ibalibag sa lupa. Anghel, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Aglibol. Ay, hindi. Ikaw kayang maibalibag sa lupa. Magiging maayos ka lang ba? Nakakalokong sagot ni Anghel na may pagtawa pa. Oo nga naman. Sagot naman ni Aglibol na may pailing-iling pa. Ngunit sa muling pagtayo ni Anghel ay sinukbit niya ang sundang. At ang hawak niyang baston noon ay kanyang hinimas mula sa magkabilaang dulo habang binabanggit ang iilang orasyong nakaukit dito. Matapos noon ay sinugod niya ang mga nilalang. Nang salubungin siya ng mga ikugan, mga pagkalmot at paghataw ng buntot ang muli nilang ibinato sa kanya na sinasalag niya gamit ang baston ni Noah. Sa bawat pagsalag niya sa atake ng mga nilalang, iniiwanan niya ito ng mga sumpa sa katawan. Walang kamalay-malay noon ang mga ikugan sa ginagawa ni Ermitanyong Anghel. Nagawa
niya ding mahataw ang mga yun sa katawan na nagpabulagta sa mga ito sa lupa. Nagulat na lang ang mga ikugan nun nang mapansin nila ang unti-unti nilang pagbalik sa pagiging tao. Nang mapansin ng mga amumongo ang mga pangyayari, mabilis nitong hinagilap ang mga kasama nito at inilayo kay ermitanyong anghel habang umaatras patungo sa madilim na parte ng lugar habang nagwiwika ng, "Anong klase kang antingero? Anong ginawa mo sa mga kasama ko?" Wika ng amumongo habang nagtatago sa dilim. "Mas mabuti pang lumaban kayo hanggang kamatayan, sapagkat wala na rin naman kayong saysay kung tatakbo kayo. Mamamatay din lang kayo dahil sa sumpang mga nakakapit sa katawan nyo," sagot ni ermitanyong anghel habang naglalakad para sundan ang mga ito. Ngunit di naglaon ay bigla siyang natigilan nang maramdaman niyang muli ang isang malaimpyernong presensya. Agad siyang nagpalingalinganon sa paligid para hanapin ang nilalang na yun. Ngunit di niya talaga ito makita. At nang muli niyang tignan ang mga ikugan at ang mga amumongo, nakita niyang wala na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman wala na siyang nagawa para masundan pa ang mga ito. Naglakad na lang siya noon sa paligid habang maiging nakikiramdam. Di niya ibinababa ang kanyang depensa at di niya na rin ibinalik sa lagayan ang baston ni Noah. Maigi siyang nagmamasid sa paligid sapagkat alam niyang di basta aswang lamang ang may tangan ng ganong presensya. At sa ilang minuto niyang pagsisiyasat sa paligid, di na niya maramdaman ang mga ikugan at amumongo. Nawaring naikubli ang mga presensya ng mga ito. Nang hahakbang na sana siyang muli, agad siyang napahinto nang muli niyang naramdaman ang kakaibang presensyang yun. Mabilis siyang tumingala sa himpapawid at doon ay nakita niya ang isang nilalang na bigla ding naglaho. Agad siya noong napasipat sa kanyang harapan nang may isang nilalangang umatake sa kanya ng mabilisan habang nagsasalita ng, "Antingero!" Galit na tinig ng nilalang na umatake sa kanya. Agad siyang natadyakan ng malakas nun sa dibdib na naging dahilan upang muli siyang magpagulong-gulong sa lupa. Mabuti na lang di niya masyadong ininda ang ataking yun sapagkat nasa ilalim siya ng proteksyon ng baston. At sa kanyang pagtayo, bumungad sa kanya ang maladyablong kaanyuan ng isang nilalang na may malalapad na pakpak at nagbabagang mga mata. Nakatingin ito sa kanya na mayroong mapanindak na titig at itinuro siya nito habang nagsasabi ng, "Antingero, kung ano man ang balak mo sa pagpasok sa aming teritoryo, mabuti pang wag mo nang ituloy. Wala kaming atraso sa'yo, kaya wala kang dapat ikagalit sa angkan ko. Pero kung magmamatigas ka, ibabaon ka namin dito mismo sa aming lugar. Di mo ako kayang palurin kung ano man yung tangan mo, sapagkat iisang antingero lamang ang kinatatakutan ko." Wika nito habang nakaturo sa kanya ang mahahaba nitong kuko. Sa pagkakataon naman na yun, binulungan siya ni Aglibol ng, "Anghel, mag-iingat ka na ng maigi sa pagkakataong ito. Napakalakas ng nilalang nakarap mo. Parang galing ang kanyang aura sa isang nalaglag na anghel at sa naganap na digmaan noon. Dahil sa kanya nagmumula ang presensyang kanina pa nating nararamdaman.
bulong sa kanya ni Aglibol.